Okay, so ito po yung ating first step. Paano ba natin i-add or i-flash yung bin sa ating Node MCU? So ito. Sample ito ngayon, naka Node MCU yung gamit ko. So naka-plug na ito sa PC. Then select lang natin kung ano yung lalabas dito na port. SAT11 5200 dual, then yes, wipe all, then flash. So ganyan lang po kadali yung pag-flash ng ating program. Or yung Wemos din is same lang, ganito lang din po. So mayroon tayong dalawang ginagamit, Wemos at saka Node MCU. So ayan, ganyan lang po. Hintay lang natin na matapos yung pag-write nya. $80.95. Okay, so pag ito yung nakita nyo, meaning pwede nyo na pong alisin or tanggalin yung Node MCU. So pwede nyo na po itong tanggalin. Okay, sa Microtech naman tayo. So ito yung Microtech na gamit ko, Hoplite. Tapos naka-configure na po yan. So yung gagawin lang natin, pag na-enable na po natin yung hotspot, make sure po na sa server profiles, ito po yung settings ninyo. So depende sa inyo kung naka-enable yung cookie. Make sure na itong dalawa is naka-enable. So ito optional lang din yung HTTPS redirect. Basta yung split user domain is naka-enable talaga, naka-check yan, okay? So okay. Tapos gagawin nyo sa user profile, gagawa kayo ng 5 rates kung 5 lang yung gusto nyo, kasi yung bagong system natin is meron po siyang 10. So sa akin dito as a default ko kasi hanggang 5 lang yung gamit kong rate. So yan po yung sample. Then ito yung ating portal. So sa hotspot portal, yung kadalasan na gagawin natin or yung changes na gagawin natin is yung IP or ano yung ibibigay natin na IP dito sa Node MCU. For example, ito sa akin, nakaset na kasi ito by default na ginagamit ko is 0.5. So yung network na gamit ko ngayon is 10.0.0.1/24. Tapos sa IP binding, naka-bypass yung 0.1 0.2 is para sa access point ko. Ayan po, nakasulat yan. Yung Bendo ID ko is Bendo IP ko is 0.5. Then make sure din na naka-wall garden yung 10.0.0.5. Okay, so yan lang po yung babasihan natin. Wall garden, IP binding, dapat andyan yung IP ng ating Bendo. Ayan, so zero count pa siya kasi hindi pa nagagamit. So dito naman sa portal natin, click natin yung Bendo configuration, kung ano yung network na gamit nyo. Ayan, 10.0. Dito yan siya makikita sa address. So yung hotspot na gamit ko is hotspot IP is 10.0.0.1. So dito yung mauna talaga siya, 10.0.0.1. Then sa baba na niya is yung 10.0.0.5. Yan na po yung ating Bendo IP. Okay, so after nyan, gano'n lang kadali, i-drag lang natin to dito sa ating Microtech para siya na yung magiging default natin na hotspot portal. After nito, pakita ko naman paano i-connect yung ating Node MCU na yan sa ating Microtech. So ang gagamitin natin isang built-in natin na access point ng Hoplite for demo purposes only. Okay. Okay, so yung gagawin naman natin ngayon, ipa-power on natin yung ating Bendo kit. Okay, okay, isa na yung adapter. Ito. Okay, so ayan yung akin, naka-off pa siya. Pa-power on ko. So ayun.
may buzzer po siya pag hindi niya nadidetect yung access point. So tutunog siya in every 3 seconds siguro, ganyan. So pag ito na flash na natin yung Node MCU, second step na gagawin natin is base sa diagram, i-click natin yung window config mode. So nasa D0 yan siya, ito. So D0, may button papunta sa ground. So ipapress natin yan siya, long press. Tapos after mag-i-press natin ng long press yan, dapat lalabas dito sa Wi-Fi natin yung window setup. Sa akin kasi naka custom board tayo, so ipapress ko yung window config mode. Tapos titingnan ko ngayon dito sa ating Wi-Fi if lumabas na. Yung narinig nyo po na beep, it means po activated na. So pag i-refresh natin to, lalabas na yung window setup. So ayan po, lumabas na. So by default wala itong password. Connect natin. Okay, so ayan. So mapapansin natin dito yung lalabas lang sa 1.1.4 kasi andun lahat sa window setup yung settings. Ngayon sa bagong system natin, sa 1.1.5 natin na bin file, so ito lang po yung lalabas sa window setup. So yung name ng ating Wi-Fi is demo IP, i-select natin yan. Tapos kung ano yung na-assigned na IP ng Node MCU na gusto nyo. For instance, sa akin kasi is nasa 10.0.0.5. So ito yan siya, ayan, 10.0.0.5. Tsaka sa IP binding yan, 0.5 na yan yung IP ko, okay, para sa Node MCU. So dito ano ang gateway natin? So gateway natin is 10.0.0.1. So reference lang ito kasi itong 10.0.0.1 is default. Yan yung gamit ko na network, okay, IP. So after niya na select natin yung demo IP, ayan, save lang natin. So ito, malalaman natin kung kumonekta na yung ating Node MCU kasi madi-disconnect tayo. Tapos i-check natin mismo sa Wi-Fi if nawala na ba yung window setup. Okay, pag andyan pa rin yung window setup, connect pa rin tayo, connect, lalabas pa rin yung selection. So click ulit natin si demo IP, then save ulit. Okay, so check natin if nawala na ba. So if andyan pa rin yung si window setup, same procedure, connect natin. Okay, yun, nawala na. So it means ready na yung window natin. Okay, so ayan. So okay na siya. So ganun lang po kadali kung paano i-connect yung ating Node MCU or window kit sa ating access point. So, okay, so after natin na connect yung kit sa ating hub light at saka sa access point, so next is kailangan na natin i-configure yung settings natin sa window kung ano yung rates natin. Okay, so connect ako ngayon sa hotspot natin. Okay, so pop up yung portal. So ito na po yung ating portal. So bago yan, kailangan i-configure muna natin. So pasok ako dito. Ayan, nakabukas na yung portal yung IP ng Node MCU natin. So type lang natin sa portal. So by default yung pag login natin, nag-a-ask po yan ng password. So yung default nito is admin, password is admin pa rin, sign in. Then okay, so ito na yung bago nating GUI interface ng ating window. So dito yung kadalasan na gagamitin natin or i-configure natin is yung sa Microtech credential,
itong Bendo operator, i-explain ko din yan. Then pag-add ng license. So ito. So ngayon, first na gagawin natin is i-input ko muna yung license. So paste, then save. Go back, check natin. Okay, so activated na yung machine. So first thing first, so yung access point na to, hindi to siya napapalitan unless hindi natin i-open yung Bendo setup ng Bendo. Okay, so fix po yan siya. Nakukonfigure natin to pag i-press natin yung Bendo configuration button. Si Microtech hotspot naman, ang ginagawa nito o yung ang kailangan nito is ito. So balik tayo sa ating Microtech. So ito, sa Microtech kailangan natin mag-create ng credential. So mayroon na ako dito, delete natin to. Ayan, delete din natin. Okay, ayan na lang. So gagawa tayo ng bago. So pag-create natin ng credential para sa Bendo, so it's up to you kung gagawa kayo ng group na limited lang for Telnet yung account or full access. So dito full ko lang muna. So yung gagamitin kong user is Bendo. Set natin in full. Password na lalagay ko for demo purposes is Bendo pa rin. Bendo. Okay, so yan, apply natin. So yan, after natin ito nagawa, balik tayo sa ating Bendo GUI. Then input din natin dito ngayon si Bendo. Okay, si hotspot user or hotspot server naman, nakikita to dito. So balik tayo sa Microtech natin. Si hotspot, ito yan siya. Sa servers po yan. Ayan, kung papalitan nyo po ito ng 2, ayan, sample. Ayan, okay, hotspot 2 na siya. So make sure dito rin po gawin nyo rin 2. Okay, hotspot, alam na natin na 10.0.0.1. Itong user or Bendo operator login credential, as is lang yan, pwede nyo palitan to. User only, sample lang. User only. Okay, so it's up to you kung papalitan nyo po yung pin settings. So napapalitan po, ang kadalasan na sisira dito is yung coin pulse, which is yung D6. So pag nasira yung D6, pwede natin palitan ng ibang pins pag available po doon sa Node MCU ninyo. Then count timer, ito yung ilang minutes or ilang seconds yung insert coin. Pwede nyo babaan para mas madali. Sa akin nasa 40. So number of voucher ko is 4, default yan. So ito yung pag 10 yung gusto nyong rates, pero by default na 5 yung akin, yan gamit ko. So dito naman sa LCD settings, automatic po nito, nakikita yung not connected. Pag naglagay tayo ng LCD, automatic po siya magiging activated. So plug and play po yun siya. So pwede nyo mapalitan yung LCD display. Ayan, papalitan po yan. So pag walang LCD, wala na tayong gagawin, save lang natin. Back pa rin tayo. So ngayon kasi nag-change tayo ng user, so hindi na po siya admin. So yung gagamitin natin ngayon is itong Bendo na account, kasi pinalitan na natin eh. So reload.
Bendo, then password, sign in. Okay, so yan na po yung credential niya. Yung bagong Microtech Hotspot Login credential na yung ating magiging admin na login account. Okay, so Wi-Fi rates tayo, as is na po yan siya. Depende sa inyo kung gusto nyo palitan. Gusto nyo 120, ganyan, sample lang yan. So hanggang 5 yan siya. Save, back. Kung gusto nyo pong 10 yung rates, so dito lang tayo, select natin yung 10, back, Wi-Fi rates. So hanggang 10 na po yan siya. Yan. Okay, so balik ko lang siya sa 5 rates kasi 5 lang yung sa akin. Back. So ito, connected na kasi ito sa ating Microtech. So automatic, pagdating nito sa create voucher, makikita na niya agad yung rates natin na ginawa. Ito siya, andito yan siya sa ating Microtech. Ayan po. So yung piso kasi by default yan siya na hindi napapalitan. So start tayo sa rate 2, rate 3, rate 4, rate 5. So dito automatic man-detect na niya yung rate 2, rate 3, rate 4, rate 5. Ayan, hanggang rate 6. Okay. Kasi dito mapapansin nyo, promo rate number 1 nag-start sa rate 2. Kasi yung rate 1 is piso, so hindi siya included. So yung rate 6 natin is rate 5 yan siya, meaning yan yung ating pang rate 5, itong nasa rate 6 na yan. Okay, so gets na. So after nyan, wala nang iba, ganyan, reboot, tsaka so ganito lang po kadali yung pag set up ng ating Bendo using at JNet Shellfish Wi-Fi. So ayan lang po guys. So okay na yan. So test na natin. Okay guys, so iti-test na natin yung ating na-configure na Microtech at saka Bendo. So power on natin. Connect tayo sa Timo AP ulit. Lalabas yung bagong portal. So ito na po yung portal natin. So i-ignore nyo lang po itong rates dito kasi hindi ko pinalitan. So naka-default pa rin. So yung piso ata is 10 minutes based doon sa default na Wi-Fi Bendo kit natin. Okay, so demo purposes lang, test natin. So ito yung ating Bendo. Ayan, so may button, insert coin tayo. Maaari mo nang simulan ang paghuhulog ng coins. Ayan, iilaw Ang po machine yung na ito ay blue. tumatanggap ng piso, Pero pag 5, i-press at ko yung 10, button, bago at luma. tingnan nyo, Iwasan ang paghuhulog ng sabay-sabay automatic o mabilis para madi-disconnect mabilang po ng yung maayos ang iyong barya. insert Salamat coin. sa So pagtangkilik naka-prioritize sa po ating siya. Wi-Fi Kung ikaw yung Bendo andun sa machine. Bendo, pwede nyo po i-click yung button, lalo na kung mayroong ibang tao na nauna nag-insert coin sa'yo pero wala doon sa area o wala doon sa harap ng Bendo. So yung button, yun po yung purpose niya. Pag i-click natin to, Maaari mo nang tapos simulan i-press ang ko yung paghuhulog button. ng coins. Ang machine na ito ay tumatanggap ng piso, 5, ayan, at so 10, automatic bago siya at luma. di-disconnect. Iwasan ang paghuhulog Then, pwede ng ka na po sabay-sabay o mabilis para mag-insert. mabilang ng maayos So ang iyong insert tayo ng barya. piso. Salamat sa pagtangkilik sa ating piso Wi-Fi Bendo machine. Piso. Okay, hulog na siya. Ayun, then done pay. Okay. So ito yung ating status page. Para makapag-extend tayo, pwede pa rin po tayo mag-extend. So extend tayo. Same procedure, click natin yung extend. Maaari mo nang simulan ang paghuhulog ng Huhulog coins. ako ng 5 Ang pesos. machine na ito ay tumatanggap ng piso, 5, at 10, bago at luma. Iwasan ang paghuhulog ng sabay-sabay o mabilis para mabilang ng maayos ang iyong 5 barya. pesos. Salamat sa pagtangkilik sa ating piso Wi-Fi Bendo Pay. machine. So, automatic po siya magre-reload. It means na refresh po yung connection. So ayan po, napapansin nyo 2 hours na po yung ating time. So ganyan lang po kadali yung ating system
napaka basic po. So salamat po sa pagtangkilik. More power po sa lahat. Asahan nyo po marami pa pong updates na coming. Okay, at pagagandahin pa po natin yung ating portal. So may mga upcoming kami new design. Okay, so yan lang po.